Meron akong napansin bago dito sa loan app na to. Pinanindigan niya, well, of course, alam naman natin installment siya. Pinaninindigan niyang low interest siya. Kaya nilagay niya nga sa front page niya. Dating 45,000 na sabi niya yung maximum credit limit, ay ngayon 50,000 pesos na. Ayaw din ni Mr. Cash magpahuli sa mga legit na mga loan apps like Release and One Hand. Pero kasing galing din ba yung loan app na to now na may napansin akong bago? Kaya guys, napautang ulit ako sa loan app na to at kaagad kong natanggap in mga 5 minutes. So, approve pa rin. Pero okay ba? Kaya ito yung pag-uusapan natin sa video na to. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, the original Utang Queen. And yung loan app na to, well, sinasabi nilang love na love ko daw dati yung loan app na to. At pinopromote kahit na yung nilagay kong link is a generic link, not a link that would generate me commissions. But anyways, yung goal natin dito is magbigay po tayo ng tamang expectations about this loan app. So this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Yes, matagal na ako may Mr. Cash account at palagi nating sinusubaybayan to para malaman natin kung okay siya o hindi. May napansin akong bago, sabi niya 50,000 pesos na daw yung pwede niyang ipahiram at nakahiram ako sa kanya. 60 days to pay, 2 months, 4 payments, at inutangan ko siya guys, but not 50,000 pesos kasi yung maximum loan ko sa kanya at the moment is 37,000. And natanggap ko kaya ngayon, dahil alam ko naman siya, may babayaran naman akong 11,000 something. Every 15 days, 4 times. Dahil 60 days to pay siya. Anyways guys, bago ang lahat, I'm currently wearing a shirt from Levi's. Ito po yung screenshot ng product. And ang gusto ko sa shirt na to because napaka-versatile niya. You can wear it standalone na yung ganito or pwede mo rin siyang i-layer. So sa Levi's po ito and you can buy it sa Shopee. Meron tayong product link dito. And yung kagandahan sa Shopee is that kung palagi mo ginagamit sa Shopee, pwede kang magkaroon ng offers like S-Loan and SPay Later, which obviously, ngayon, sneak peek, sasabihin ko na, much better to kaysa kay Mr. Cash, guys. Kasi Mr. Cash yung pag-uusapan natin, can it compare ba talaga sa kay One Hand or kay Belize? Unfortunately, ganun pa rin siya, guys. Kakaltas pa rin siya. And before we go there, for those of you na hindi pa kilala si Mr. Cash, I believe na until now, may iba pa rin hindi nakakakilala sa kanya. This loan app nagpapahiram po ng up to 50,000 pesos and payable up to installments. Mababa nga yung interest niya. However, meron naman siyang kinakaltas na service fee, admin fee, whatever you want to call it. Hindi pa rin, for me, it's still bad news na may kinakaltas siya. So kung first time mo, pwede daw 0% interest, pero hindi pa rin, hindi mawawala yung kinakaltas niya. So yung 0% interest para lang yan sa single payment, which usually na-enjoy ng mga bagong approve. But later on, installment ka na, especially if nasa 6,000 and up ka na, installment ka na, maaaring 30 days, 45 days, or 60 days. Meron siyang 90 days. Pero take note guys that the longer you pay your loan, syempre mapapamahal ka sa interest. So choose your terms wisely and make sure na yung uutangin mo ay yung mababayaran mo naman. Itong si Mr. Cash, pwede ka mag-multiple ngayon kung good standing yung account mo. Say for example, dati kinuha ko lang 6,000. Every time binabalikan ko yung app, nakikita kong meron pa naman akong offers sa kanya. Yung napansin kong bago sa kanya, may high na siya. Okay, fine. High din sa'yo. But sana tanggalin mo yung advance mong kinakaltas, ano? And then, ayun, sabi niyo low interest, which is true. Instant pay, that's true. Long term, that is true. The only thing na hindi niya sinasabi dito is advance po siyang kumakaltas, which for me, bad news talaga yan. But when it comes to being legit, guys, si Mr. Cash is registered. Si eGeneration Lending po yung nasa SEC na website. Yung recorded online lending platform niya is si Mr. Cash. So, are there loan apps na much better kay Mr. Cash? Yes na yes po. Check out Belize first because si Belize ang papahiram din ng 50,000 pesos. Very flexible, about the same requirements din naman sila kasi loan app. Pero, buo mong matatanggap yung loan mo sa kay Belize. And pwede ka rin mapunta kay One Hand because itong si One Hand, fact na hindi po siya kakaltas ng advance fee makes it much better than Mr. Cash. Or kung kaya nyo naman tiisin yung interest, basta buo lang yung loan na matatanggap, I think it's peso loan is worth checking out. Again,
Balik tayo dito kay Mr. Cash, ha? Because after all, legit naman siya. You can use it as a stepping stone until such time na ma-approve kayo sa mga legit loan apps. Tulad ng mga nasa playlist na to, legit loan apps by Ate Red. Nako, pag na-approve kayo dito, wag dito kay Mr. Cash. Dahil, say for example, uutang ka ng 6,000 dito kay Mr. Cash, okay. Okay lang sana kung mababa lang yung loan mo kasi mababa rin yung ikakaltas, mababa rin yung interest. You can pay it up to 45 days or 3 terms or 60 days. That's 4 terms, 15 days apart, okay? So, yung ikakaltas niya, kaltas po siya ng 540, which I think, okay. Like I said, kung mababa pa yung loan amount, siguro okay siya. Pero kung mataas yung amount, syempre mataas din yung fees. It follows, so choose wisely. So, ayun guys, yung daily interest niya, yung total na interest na babayaran mo kung mag-4 terms ka, it's 1,260. Pero yung matatanggap mo sa 6,000 yan, it's only 5,460. Does that sound fair? I leave it up to you guys to answer that. Kasi kayo po yung magdi-decide yan. Depende po kay system kung magkano yung ipapahiram sa inyong maximum kasi it's always dependent sa performance nyo sa isang app. Sa akin, pag login ko, kung hindi mo siya magamit guys for a while, hindi naman siya bumababa. No, na matagal din bago ko siya utangan ulit dahil yun nga, hindi na siya kasing kulit ng dati pero ayoko talaga sana sa interest niya. Kaso, I was curious so eto na naman tayo guys. So, I'm gonna be paying 405 in the next 60 days. Anyways, dito sa 37,000, as you can see, 60 days lang yung available. Yung 90, hindi pa daw eligible. But yung mapait dito, guys, yung masakit dito kasi yung 37,700 na yan, kakaltasan niya po ng 3,393. And that's really bad. Okay lang sana kung hindi na siya magdadagdag ng interest, pero magdadagdag po siya ng interest. So, kumaltas na siya ng 9%, mag-i-interest pa siya ng 0.35% per day. Take note na meron po siyang 1% na penalty kapag na-overdue ka. Meron po siyang late fee na one time lang daw i-add pag na-late ka. Pero meron man siyang daily na 1% din. So, medyo magulo ha. Anyway, so just make sure na buo na yung isipan nyo. I-click mo lang yung continue to submit. Hingin niya yung ganitong permissions. And of course, mag-a-agree ka doon and in review na. So, normally kung first time mo, syempre wag na bang ma-expect na malaking amount kaagad. Kung first time mo, meron siyang 1 to 3 hours. Maghihintay ka. Kung succeeding loans na matagal ka na may Mr. Cash, mga 5 minutes siguro matatanggap mo na. So, mga 5 minutes natanggap ko sa Maya ko yung amount. Pero hindi po siya buo. That's the sad part of it. Yung mga IDs na tinatanggap ni Mr. Cash are a little bit limited. Yung sinunamit ko sa kanya pala for your information is my driver's license na kailangan mo picturean front and back tapos magsi-selfie ka pa na hawak-hawak mo yung ID mo. Actual mo siyang pipicturean. It accepts SSS, UMID, TIN, driver's license, and passport as far as I know. Yun lang. So, hindi mo kailangan mag-submit ng payslip sa kanya. You can just give the basic details ng work mo. Actually, sinabi kong self-employed ako sa loan app na to. I'm not saying na ganito yung sa lahat, but in my experience, kapag na-reject ka, you need to wait for 7 days bago mag-apply ulit or depende siguro sa a-advise ni system sa'yo. Meron kayong mga loan apps, mga bagong loan apps na nakita sa Facebook or whatever, you know, in the comment section, and patuloy nating subaybayan yung mga loan apps na sana ay promising. At yung mga legit, mas magandang pag-usapan yung mga rehistrado. So, that's all for today's video. I will see you on my next vlog. Bye-bye!